Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, February 4, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Naging isang ganap na po na bagyong Basyang ang LPA na ating minomonitor kahapon at ito po ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin po natin yung mga lugar na dadaanan nito at kung ito ilalakas pa ba sa typhoon o super typhoon. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. So sa pinaka-latest na update po natin, ang bagyong Basyang ho ay hulihong namataan kaninang alas 2 ho ng madaling araw na may layo pong 825 kilometers east of northeastern Mindanao. So tinataglay pa rin ito ang tropical depression na category. Ibig sabihin, pag tropical depression, mahinang bagyo pa. Pa-west, southwest po ang kilos sa ngayon sa bilis na 20 kilometers per hour. Pero may mga lugar pa itong dadaanan. Mamayang alas 2 ng hapon naman, 490 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur, ang magiging lokasyon ng bagyong Basyang. So yung mga nakatira dyan sa east of Hinatuan, Surigao del Sur, mag-ingat tayo. Pag tropical depression, ang direktang lugar na maapektuhan nito ay tatamaan po ng wind signal number 1. Aalamin natin mamaya yung mga lugar. Ito pa po. Pagdating naman po ng Huwebes ng madaling araw, para din alam natin, no, 280 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur pa rin po ang magiging lokasyon nito, pero lalakas naman ito sa tropical storm na may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. Medyo hihina naman siya pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ganon din po, hapon ng Huwebes, 70 kilometers east, northeast of Hinatuan, Surigao del Sur pa rin ang kanyang magiging lokasyon. So dahil mabagal yung pagkilos niya, halos nagiging stationary na siya sa mga lugar na kanyang dinadaanan. Maraming mga lugar na dadaanan po ito at maaapektuhan. So aalamin natin yan. Kaya samahan nyo ako sa update para din mapaghandaan po natin. So dito muna tayo sa mga lugar po na apektado ng heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Basyang. So dahil po sa bagyong Basyang, ngayong hapon po hanggang sa Thursday po ng hapon, pinag-iingat po, no, ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental na merong dami ng ulan na 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Yung mga binanggit ko na lugar ay mataas din ng tsansa na itaas na ang wind signal number 1 ngayong araw din po ng Miyerkules. By Thursday naman ng hapon hanggang sa Friday po ng hapon, meron po tayong 50 to 100 millimeters na dami ng pag-uulan na aasahan sa may Eastern Samar pa rin po, sa may Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Camiguin, Bukidnon at Davao del Norte. Kung mapapansin po ninyo, sa pinakadireksyon po ng bagyong Basyang, diyan sa may bandang silangan ng Mindanao at tumutumbok dito sa may Eastern Visayas. So, eto po, no, eto ba ay tatama sa North Luzon o ilang bahagi ng Luzon? Ayon sa ating advanced weather system and sa forecast natin, nakikita na yan ay mataas ang chance ng dumireksyon o lumapit na dito po sa North Luzon sa mga susunod po na mga araw. So sa ating tinatawag po na forecast track, no, track of bagyong Basyang, kung makikita ho ninyo, consistent yung nagiging direksyon nito sa kanyang tinatawag na area of probability. Kahit hindi man direktang matatamaan ang ilang bahagi ng Luzon, mas malaki naman yung tsansa nito na direktang tumama sa Eastern Visayas. So meron tayong ilang mga landfall scenario na kino-consider dito. Pagdating po ng February 6 sa Friday, yung direktang paglandfall nito. So kinakailangan natin mag-ingat, maging handa, lalo na po ang medyo taas na ng silangan ng Mindanao at medyo baba ng konti ng Eastern Visayas. Magiging tropical storm siya kapag naglandfall na sa Friday at pagdating naman po ng February 6 din ng hapon
ay nasa landfall scenario pa rin siya pero hihina naman siya sa pagiging tropical depression pagdating po ng February 7 o Sabado. So pag naglandfall ba ito, ano yung mga lugar na mga maaapektuhan ito? Yun kasi ang lagi itinatanong sa atin. So ito po, babanggitin natin ha, titignan natin yung mga lugar na matatamaan sa tinatawag natin na landfall scenario. Ito po yung mga lugar na maaapektuhan kapag naglandfall na ang bagyong Basyang. Mas direktang makakaranas ng pag-uulan o direktang tatamaan ng landfall scenario ang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor de Nagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at Lanao del Sur. Kasama din ang Zamboanga del Norte, Camiguin, Bukidnon, at Davao del Norte. Yan po yung mga direktang lugar na nakita natin na matatamaan ng landfall o pag-landfall po ng Bagyong Basyang. Bagamat ang Bagyong Basyang po ay hindi naman nakikita, nalalakas po sa pagiging typhoon o super typhoon category, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Kasi pag sinabi natin na tropical depression, well, mahinang bagyo yan, pero marami namang pag-uulan yan na idinudulot o ibinibigay sa mga direktang lugar nito na naaapektuhan o natatamaan. So, pag sinabi naman natin na malakas na bagyo like typhoon o super typhoon category, yun naman ay more on mas malalakas yung hangin pero limit or malimit lamang yung mga pag-ulan na idinudulot nito sa direktang lugar na maaapektuhan. So, kinakailangan bang mataranta, matakot ang mga kababayan natin na laging naghahanda sa banta ng mga bagyo? Ito kasi, Eastern Visayas na naman ang tinutumbok. Sa ngayon ho, no, at dinoble check na natin yan sa ating advanced weather system at doon sa ating tropical cyclone threat potential. Hindi natin kailangan matakot dito sa Bagyong Basyang. Hindi naman ito life-threatening na lakas ng bagyo. Pero kinakailangan natin maging handa at maging alerto. Maging alerto saan? Sa malawakang banta po ng mga pag-uulan. At ito bukod po dyan sa mga lugar na apektado po ng Bagyong Basyang, sa tinatawag po natin na forecast track, no, and doon sa tinatawag po natin na forecast weather condition, sa Batanes po at Babuyan Islands, patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil po sa amihan o northeast monsoon. Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, same scenario, maulap din na kalangitan na mayroong mga isolated light rains dahil din sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang ilang parte naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit sa Luzon, Visayas at Mindanao, may mga matataas din ng tsansa ng mga local thunderstorms o localized thunderstorms lalo na ho sa hapon at sa gabi. And hopefully, panalangin po natin na huwag sumabay ang mga weather system na yan dito sa Bagyong Basyang kasi magkakaroon ng double effect or possible na magkaroon ng tinatawag natin na rapid intensification dito sa Bagyong Basyang kapag dumikit or nagkaroon ng combination ang iba't ibang weather system kasama itong Bagyong Basyang. Sa ngayon po, mga kaibigan ko, mga kababayan, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Hihiling lamang ako na i-like at i-share nyo ang ating update para malaman din nila ang lagay ng panahon. Maraming salamat, magandang araw at God bless po sa inyong lahat.